So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. Sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan, tuloy-tuloy din naman ang ating Morning Revival Preview. Hindi ito humihinto. So ang schedule natin ngayon mga kapatid ay Week 1, Day 3. Umpisahan na natin to. Philippians 1:19. For I know that for me, this will turn out to salvation through your petition and the bountiful supply of the Spirit of Jesus Christ. Amen. So magandang verse ito. Dito binabanggit ang masaganang tustos ng Espiritu ni Jesucristo. Kaya iyan ang kailangan natin araw-araw. Ang masaganang tustos ng Espiritu ni Jesucristo. 1 Corinthians 6:17. But he who is joined to the Lord is one spirit. So ito yung mingled spirit na kung saan siya ay naiugpong sa espiritu ng Panginoon. Ang dalawang espiritu ay nagkaisa at naging isang espiritu. Kaya tayo ngayon ay nakaugpong sa Panginoon sa loob ng isang espiritu. Sa mga kapatid, magbabasa na ako. Today, what we have seen of the Lord is in God's central lane, the economy of God, with Christ as its centrality and universality, with Christ as its center, reality, and everything. This Christ is now the life-giving Spirit, indwelling our regenerated spirit to be one with our spirit. Amen. So, pwede natin sabihin, mula nang dumating tayo sa loob ng pagbabawi ng Panginoon, ang pagkakita natin kay Kristo ay ibang-iba. Napalawak, napalaki, tumaas, yumaman. So, ganyan. Nung wala tayo sa recovery, parang si Kristo, nadidinig natin. Oo, si Kristo. Di ba? Pero wala tayong masyadong konsepto tungkol sa Kanya. Pero nung dumating tayo sa recovery, ayan na. Di ba? Nakita natin ang Panginoon bilang sentrum or center line. Siya ang sentrong linya ng ekonomiya ng Diyos. No? At sa loob ng ekonomiya ng Diyos, siya ang sentralidad at universalidad. Siya ang sentro, realidad at lahat-lahat sa loob ng ekonomiya ng Diyos. Kaya pwede natin sabihin, pag wala si Kristo, walang ekonomiya ang Diyos. Siya ang lahat-lahat. Amen. At salamat sa Panginoon itong Kristo na ito. Ngayon ay ang Espiritong nagbibigay buhay na siyang nagsilang sa ating Espiritu upang siya ay makaisang Espiritu natin. Amen. For such a revelation, which is so high, deep, and profound, the Lord needs a model. He needs a corporate people to be raised up by His grace through His high peak of the divine revelation to live a life according to this revelation. Amen. So, tayo kasi sa loob ng recovery, napakayaman ng ating mga material o ministeryo. Marami tayong mayaman ng mga aklat, matataas ang pangitain, at sa mga babasahin, pwede natin sabihin, ubod tayo ng yaman. Sa pangitain, mayaman tayo. Sa pananaw, sa konsepto, at ang mata natin nabuksan sa maraming bagay. Simula nang tayo ay nandito sa recovery. Pero ang sinasabi sa atin,
Merong ganyan. Merong ganyan. Pero hindi sapat yan. Kailangan magkaroon ng isang modelo ng kung ano yung nakikita natin. Magkaroon ng isang huwaran, no, kung ano yung pinapakita sa atin. Sapagkat kung nakakakita lang tayo sa pamamagitan ng mga babasahin, sa pamamagitan ng mga aklat, nakakakita tayo. Pero wala naman tayong nakikitang naibubunga para maging modelo, ang laki ng kulang. Di ba? Ang laki ng kulang. Kaya kailangan sa gitna natin, magkaroon ng modelo kung ano yung pinapakita sa atin ng Panginoon. So yun yung sinasabi rito. No? Asa ng modelo? Amen. Where is the model? Tama. Of living a crucified life, that we may live Christ. Asa daw yung modelo ng isang pamumuhay sa ilalim ng napakong buhay ni Kristo? Asan? Ipakita mo. Amen. Where is the model of living Christ and magnifying Christ by the bountiful supply of the Spirit of Jesus Christ? So, nasa daw ang modelo ng pamumuhay kay Kristo. Pagpapalaki kay Kristo sa pamamagitan ng masaganang tustos ng Espiritu ni Kristo. Asan? So, asan ba yan? Asan ba yung pamumuhay kay Kristo? Kailangan ipakita. Hindi sapat na sinasabing babuhay kay Kristo, binubuhay si Kristo. Asan siya? Naintindihan niyo ba? Para bang masarap kumain ng bulalo. Naku, napakalinamnam ng sabaw. Asan ang bulalo? So, ganun siya. Amen. Where is this life? We have these revelations released as messages printed in the books. But where is the model? Tama naman. Meron tayong mga pangitain na napalaya bilang mga mensahe sa aklat. Pero asan ang modelo? Pag wala, mensahe lang ang meron tayo. Pangitain lang ang meron tayo. Aklat lang ang meron tayo. Mga mayayamang mensahe lang ang meron tayo. Pero wala namang naibunga. Yun ang sinasabi rito. So today's reading na ako. The constituents of the vital groups are the disciples of Christ. To disciple the Gentiles is to constitute the Gentiles into the disciples of Christ. Amen. So, banggitin natin yung vital group. Yung mga buhay na grupo. Matagal na natin binabanggit yan na kailangan magkaroon tayo ng mga vital groups, mga buhay na grupo. Pero asan yan? Pero nagkaroon yan. At ang kabuuan o nilalaman ng mga buhay na grupo, mga kapatid, ay ang mga disipulo ng Panginoon. Sila ang mga unang vital groups na ibinunga rin ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang Panginoon sa kanyang paggawa, nakapagbunga siya ng mga vital groups. At yan ay ang kanyang mga disipulo. The Lord Jesus in particular discipled 4 people of 2 families, Peter and Andrew, and James and John. He discipled them for about 3.5 years. They followed the Lord and stayed with Him day and night, traveling with Him, eating with Him, and doing everything with Him. They were living with Him and were around Him all the time. Amen. So, nung ang Panginoong Hesus ay nandito sa lupa, gumawa siya ng gawain ng pagdidisipulo. Pagdidisipulo. At itong pag-aatas na magdisipulo ay iniatas din ng Panginoon sa atin. Sa Matthew 28:19, sabi ng Panginoon, humayo kayo at gawin ninyong disipulo ang mga bansa. Gawin ninyo silang disipulo. Nang ibig sabihin, kung paano ang Panginoon nagbunga ng mga disipulo sa loob ng 3.5 years.
4 na tao ang binunga niya. Ito yung pinakamalapit sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Peter, si Andrew, si James, and John. So yung 4 na yan. 2 pamilya lang yan. Mga magkakapatid yung dalawa-dalawa dyan. At sa loob ng 3.5 years, naibunga ng Panginoon ang kanyang mga disipulo. At sila yung mga naging unang vital group. At pagkatapos diyan, tayo ay inatasan din niya na magbunga ng mga disipulo. Magdisipulo. Ano bang ibig sabihin ng magdisipulo? Sabi, magdisipulo ka. Ano ibig sabihin niyan? Magbunga ka ng disipulo. So, paano ginawa yan ng Panginoon? Amen. So, sabi niya, ang ginawa ng Panginoon, sinama silang 4. Sinama sila ng Panginoon. At pinakita ng Panginoon ang pamumuhay niya dito sa kanyang mga disipulo upang sila ay maging katulad niya. Ano bang ibig sabihin ng nagdisipulo? Sa nakikita ko rito, ang pinakamatinding pamamaraan ng pagdidisipulo ay ang ibunga ang mga kapatid na katulad natin. Kung ikaw ay isang disipulo. Kung disipulo ka, makakapagdisipulo ka at makakapagbunga ka ng mga disipulo na katulad ng ginawa ng Panginoon. So they saw how this God-man behaved. He lived by another life in his human life. This other life is the divine life. Because he lived the divine life in his human life became mystical, a mystery. Out from his human life came something divine. Amen. So, kanina binanggit natin na yung mga disipulo ng Panginoon ay dinisipuluhan niya sa pamamagitan ng pagpapakita niya ng kanyang pamumuhay. Kasi sinama niya yan eh. Nasubukan niyo na ba na kumuha ng mga kapatid at isinama niyo? Hindi lang sinama sa lakad. Pinatira ninyo kung saan kayo nakatira. Nasubukan niyo na ba yan? So, yan ay magandang paraan ng pagdidisipulo. Ganyan ang ginawa ng Panginoon. Well, ako, meron din naman ako mga kapatid na kinuha at isinama sa akin. At tumira kung saan ako nakatira. So, yun, nagawa ko yun. Oo. Pero hopefully, nadisipuluhan ko rin sila. Hopefully. Amen. So, isang matinding pamumuhay na pinakita ng Panginoon sa kanyang mga disipulo ay ang pamumuhay niya sa pamamagitan ng dibinong buhay. Hindi siya nabuhay sa kanyang pantaong buhay, kundi ginamit niya ang kanyang pantaong buhay upang ibuhay ang dibinong buhay. Kaya ang pamumuhay ng Panginoon noon ay mahiwaga. Hindi kasi pantaong buhay yung binubuhay niya eh. So, ba't natin sinasabi mahiwaga? Kasi lahat ng pamumuhay na nakikita natin ay pamumuhay ng tao. Pero itong isang ito, ang kanyang ibinuhay sa kanyang buhay bilang isang tao ay ang kanyang dibinong buhay. Kung tutusin, ang pantaong buhay ng Panginoon, perfect na yan. Perfect yan. Walang kasalanan yan at walang kalikasan ng kasalanan. Perfect na perfect yan. O mas talo pa ang buhay ni Job. Kasi si Job ay may natisod na kalikasan. Ang Panginoon, wala siyang natisod na kalikasan. Perfect ang kanyang humanity. Pero hindi pa rin niya pinamuhay yan. Ang pinamuhay niya ay yung dibinong buhay na taglay niya. At yun ang pinakita niya sa kanyang mga disipulo bilang isang model ng Diyos tao. Kaya, takantaka sila. Takantaka sila, kakaibang pamumuhay ito. Ngayon lang kami nakakita ng ganitong pamumuhay. Isang pamumuhay na hindi
pantaong buhay ang ipinamumuhay, kundi dibinong buhay. At yan ang pinakita ng Panginoon sa kanyang mga disipulo upang disipuluhan sila. Amen. So they saw how this God-man behaved. Okay, so kasunod na ako. So the disciples who followed the Lord for 3.5 years saw what he did, how he behaved, how he spoke. They saw Christ's human living and his death on the cross for 6 hours. And they saw him in resurrection. Christ used these 3 processes. His human living, his all-inclusive, all-terminating, life-releasing, and new man creating death, and his life dispensing resurrection to the disciples, to his disciples. So yan yung nakita niya. Dalawang uri ng pamumuhay ang pinakita ng Panginoon sa kanila. Ang una, pinakita niya ang kanyang pantaong pamumuhay. So yun yung binanggit natin kanina, na kung saan pinamuhay niya yung dibinong buhay. So 3 pamumuhay. Diba? Pangalawa, ang kanyang nagpapaloob sa lahat, isang natapos na buhay, isang buhay na napalaya ng bagong tao. No? Ito ay tinatawag nating new man creating death. Paano ba tatagalogin niya? New man creating death. Bagong taong lumikha ng kamatayan. Amen. So, sa pamumuhay ng Panginoon, nakikita ang kamatayan. Hindi lang sa hindi niya pinamuhay ang kanyang pantaong buhay, kundi isang pamumuhay sa loob ng kamatayan. Terminated ang kanyang pantaong buhay, terminated ang lahat ng mga bagay na natural. Amen. At pangatlo, life dispensing resurrection. Isang buhay na dispensing, namamahagi ng pagkabuhay na muli sa kanyang mga disipulo. Okay, so yan, 3 yan ang nakita nila. Alam niyo kasi, isa sa pinakamagandang pamamaraan ng pag-aalaga ay ang yung tinatawag nating pagpapakita ng isang huwaran. Huwaran. Ibig sabihin, hindi mo sila kailangan turuan, kundi ipakita mo sa kanila. Ang tao kasi, mas madaling matuto pag nakikita niya kaysa sinasabi lang. So ako, marami ko natutuhan na hindi naman tinuro sa akin, kundi nakita ko lang. Yung mga bagay na ginagawa ng tao, nakita ko, natuto ko. Halimbawa, ako kasi wala naman nagturo sa akin mag-drive eh. Paano ba ako natuto mag-drive? Pag nakasakay ako sa unahan, tinitignan ko. Ganun pala yun, ganun pala yun. Hanggang sa isang araw, sumakay ako sa manibela, sumakay ako sa unahan at pinaandar ko na yung car. Tumakbo naman. At ayun, natuto ako sa ganyan. No? At kung minsan naman may mga bagay na tinuturo sa akin, hindi ko basta ma-adapt. Maski napapakinggan ko. Pero pag ginagawa ko na, doon mas natututuhan ko. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nagturo din naman siya, pero mas marami siyang pinakita sa kanyang mga disipulo na pamamaraan ng kanyang pamumuhay. So in resurrection, he became the life-giving spirit and entered into them. On the day of his resurrection, Christ breathed himself into his disciples, and they also became living.
the Spirit of life and of reality, who was breathed into them, would guide them into all the reality of what they had observed of the Lord when they were with Him for 3.5 years. Okay, so ito ay isang proseso naman na ginawa ng Panginoon upang i-perfect ang kanyang mga disipulo. Ito ay ang pagbibigay sa kanila ng Espiritu. Sapagkat sa pagkabuhay na muli, ang Panginoon ay naging Espiritu, nagbibigay buhay, pumasok siya sa kanyang mga disipulo, at sa araw ng kanyang pagkabuhay na muli, ihininga niya ang Espiritu sa kanila. At nung matanggap nila ang Espiritu ng Panginoon, ayan, naging vital sila. Buhay na sila. So una, yung mga natutuhan nila, yon ay training para ma-adapt nila ang maraming bagay, maintindihan sa pamamagitan ng pagmamasid. So magmasid kayo para matuto kayo. Amen. At ang pinakamatindi ay nang ihininga na niya yung Espiritu sa kanila. Tinanggap na nila ang realidad, tinanggap na nila ang buhay, sila ay napalakas, at sila ay nagkaroon ng buhay. Nang muling pagkabuhay, at sila ay naging vital. So ano ba ang vital? Ang maging vital ay maging puno ng buhay. Umaapaw na buhay. At mula sa umaapaw na buhay, okay, ikaw ay maging active sa buhay na yan. Yan ang vital. Pag walang buhay, active ka, hindi ka vital. Active ka lang. Ang salitang vital ay may kinalaman sa buhay. Kaya ang pagiging vital ng mga disipulo ay naganap nang tinanggap nila ang Espiritong nagbibigay buhay. So pwede natin sabihin na bago nila tinanggap ang Espiritong nagbibigay buhay, marami na silang natutuhan sa Panginoon, na-train na sila. Kaya lang, walang buhay. Walang buhay. At hindi sapat yung natuto ka lang. Hindi sapat. Importante na ikaw ay merong kapangyarihan ng buhay. Kalakasan ng buhay. Sigla ng buhay. At biyaya mula sa buhay. Sa lahat ng bagay, puno ka ng buhay. Then, ikaw ay isang disipulo. Then, ikaw ay isang vital na tao. Amen. So the concept of the disciples was revolutionized by what they saw of the Lord Jesus. Leaving God by denying himself in his humanity, they were discipled through Christ's crucifixion to annul their human life for them to live the divine life. So tuloy-tuloy ang pagdidisipulo ng Panginoon sa kanila, sa pamamagitan ng pagkapako sa krus ng Panginoon. Dinisipuluhan niya ang mga disipulo upang kanilang itakwil ang kanilang natural na buhay, ang kanilang pantaong buhay. At upang sila ay matutong mabuhay sa dibinong buhay. Kaya pagkatapos na siya ay namatay, nabuhay na muli, naging Espiritong nagbibigay buhay, halos na kumpleto na niya ang kanyang gawain ng pagdidisipulo. At ang kanyang mga disipulo ay nadisipuluhan na rin at naging mga vital group. The concept of the disciples was revolutionized. Okay, so nabasa ko na ito. They were also discipled through Christ's resurrection to know Him as God's firstborn Son. Christ had the human life and nature, and He lived the divine life and nature through the denying of His human life and nature. So ang dibinong kalikasan at buhay ay ginagamit, ito ay ginagamit upang itakwil ang pantaong buhay. Hindi mo may tatakwil
o matatanggihan, maitatakwil o madideny, maitatakwil ang human life kung walang divine life. Sapagkat ang divine life ay pinapalitan niya hindi pinapalitan, kundi ibinubuhay niya ang dibinong buhay sa pantaong buhay. So yun yung ibig sabihin niyan. Hindi pinapalitan, kundi ipinamumuhay. At ang buhay ng tao ay naitatakwil sa pamamagitan niyan. So ibig sabihin, alam mo, binigyan tayo ng church, itakwil mo ang buhay kaluluwa. Hindi mo may tatakwil yan kung walang dibinong buhay. Sapagkat ang dibinong buhay, ang siyang pamamaraan upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan ng ating pantaong buhay. Diba? Kung inalis mo ang pantaong buhay, inalis mo siya. Pero wala naman dibinong buhay, mamamatay ka dyan, physical. So, kailangan meron kang dibinong buhay na ipamumuhay sa halip na pantaong buhay ang ipamumuhay mo. So, yun yung ibig sabihin. Amen. This was his divine and mystical living to disciple all his followers for 3.5 years. They were also discipled to know Christ as the life-giving Spirit, Christ's resurrection for the producing of the many sons of God, as his multiplication and increase. Amen. So, ang pagdidisipulo niya sa kanyang mga disipulo ay kasama rin ang pagkilala sa kanya bilang Spiritong nagbibigay buhay. No? At makilala rin ang kanyang pagkabuhay na muli. At makilala rin ang kanyang gawain na namumunga na marami mga anak para sa kanyang pagpaparami at paglaki. So lahat ng ito dapat nakikita natin, nakikilala natin bilang bahagi ng ating pagiging disipulo ng Panginoon. If we open to the Spirit within us, as we prayerfully consider this fellowship, we will be discipled. So anong kulang na lang sa atin? Open up. Magbukas na lang tayo. Dami na nating alam eh. Marami na tayong alam. At araw-araw natututo tayo. Marami tayong binabasa. Marami tayong naririnig. Dumadaan tayo sa mga pagsasanay. Puno na tayo ng mga kaalaman. Pero hindi pwedeng ganyan lang. Kailangan meron tayong pagpasok sa practicality. Kaya ang unang bagay na binabanggit dito, maging bukas tayo. Amen. Buksan natin ang ating espiritu, papasukin natin ang kasaganaan ng buhay ng Panginoon. Buksan natin ang espiritu, papasukin natin ang tustos ng espiritu ng buhay. Buksan natin ang ating espiritu para sa masaganang tustos ng espiritu ni Jesucristo. So, bukas na. Kailangan bukas. Amen. Only the discipled ones are the constituents of the vital groups. They have been discipled to be vital. The vitality of the ministry is due to a person's living and divine life out of his human life. Then what the others is divine out of a crucified human life. We need to deny our human life for the releasing of something divine. Amen. So, deny, crucify, ang ating pantaong buhay. At ito ay para sa pagsasagawa ng dibinong buhay sa loob natin upang gawin tayong buhay,
vital, nabubuhay bilang mga disipulo ng Panginoon at nagdidisipulo rin ng mga tao para sa pagpaparami ng mga disipulo at vital groups. Amen. Amen.